Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Tayo ngayon ay magpapanimula muli sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ito ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Kaya bilang panimula po, meron po akong nais na introduce na isang kanta na marahil ay makarelate po ang bawat isa. Compose po ito ng isang kapatid natin sa Taiwan at napakatagal na nitong nakatabi, pero salamat naman sa Panginoon. Ngayon po ay maawit po natin dahil related po ito sa ating pag-aaralan ngayon. Tunay ang pangako ng Diyos. Na po, ano po muna. Tawag dito. I-comment ko po muna at tipin natin yung comment. Ayan. Yan na po yung lyrics. Itipin po natin yan. Para po makita po ng bawat isa. Ayan po. Mga nakaraan ay di makalimutan, mapait na pinagdaanan, tila'y walang hanggan. Pinahirapan at sinubok ng mga pagsubok, binigyan ng sakit at luhang di nauubos. Ngunit nang makilala ang Diyos, nabago ang lahat. Pag-asa'y nakamtan, kagalak ay naramdaman dahil tunay ang pangako ng Diyos na hindi ka iiwan, di pababayaan man. Tunay ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na pinili at minamahal, tunay na mararanasan magpakailanman. Tunay ang pangako ng Diyos na hindi ka iiwan, di pababayaan man. Tunay ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na pinili at minamahal, tunay na mararanasan. Palaging aasahan ang Diyos. Amen. Salamat sa awit na iyon na tunay na nagpapaalala sa atin na laging mararanasan at laging maaasahan ang Panginoon. Tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa inyo. Sa umagang ito, muli humihiling kami ng patuloy na paggabay po ninyo, Panginoon, sa aming pag-aaral. Sa tulong ng Santong Espiritu, O Diyos, ay maunawaan po namin at sa lahat ng makakatanggap ng mensahe nito, O Diyos, makarinig nito na nararapat na sa kanila ang mensahe nito, Panginoon. Nawa, ito'y magrema sa kanilang mga puso at makatulong, Panginoon, sa kanila upang maunawaan ng bawat isa, O Diyos. Maunawaan namin na laging may pag-asa sa inyo, Panginoon. Ano naman ang aming gawin
sa lahat ng aspeto ng aming buhay, may kita namin kayo, Panginoon, na naroroon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo at pinagkakatiwalaan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag-aaralan natin ngayon ay pinamagatan ko pong Finding God in Our Work. At baka marahil isipin ng ilan, teka lang, si Pastor Joel, di naman niya nagtatrabaho. Bakit nakabanggit ng ganyan? Actually, nito mga nakaraan, meron po akong pinasukan na part-time. At kahit kami ay pa-apply na po ng Taiwan, hindi ko rin, sinubukan ko lang dahil sa pag-aakala ko na siya ay parang isang araw lang o dalawang araw ko lang gagawin. No, pero meron pa lang ibang layon na Panginoon na hindi ko pa makwento ko ngayon, mapatotoo ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ito na po yung huling linggo ko, no, sa aking pinasukan. At sa loob ng mag-iisang buwan, actually nga, 2 araw pa lang, marami na agad pinaunaho ang Panginoon sa akin nung nagpapasimula. At nais ko po itong i-share para sa bawat isa, no, sa lahat ng mga papasok pa lang ng trabaho ngayon, o kaya may gagawin mamaya, o kaya ay merong ibang tinatrabaho. No? Marahil itong mensahe na ito ay para sa inyo. No? So, finding God in our work. Naunawaan ko, isa sa mga naunawaan ko nung ako'y nagtatrabaho ay meron talagang tendency na isang Kristiyano parang alisin ang Diyos sa kanyang pagtatrabaho. O kaya hindi pagalawin sa Panginoon ang kanyang pagtatrabaho. Marahil nating ipag-pray yung na Panginoon, ingatan niyo po ako, ganito sa aking pagbiyahe, maging maayos po yung trabaho ko. Pero may tendency na parang ayaw mong hanggang doon lang yung gusto nating ipakilos sa Panginoon. Yung to the point lang na ingatan ka, no? Makakilos ka ng maayos. No? Pero kapag ganun yung nagiging natin, yung kaisipan, no? Yun yung lang ang ating prayer. Napansin ko na lalong naghahari yung ating limitasyon o lagong nagpapakita lalo yung ating limitasyon, no? And while our limitations, no, grow larger, no, sa ating perspective o sa ating mga pagtatrabaho, it tends to make God somewhat little in our perspective. Dumadating sa point na parang hindi na natin halos makita ang Panginoon sa ating buhay kapag nandun tayo sa pagtatrabaho. At that brings a lot of problems. Nagdudulot ito na napakadaming problema para sa ating dahil sa ganong klaseng kaisipan. Ngayon, habang ako'y nagme-meditate, nung unang linggo ko, ako'y bumabiyahe, nagme-meditate palagi sa Panginoon na bukod sa bakit ako natanggap, no, kahit wala naman akong experience, at bakit ako hindi naman pwedeng aksidente lang na nandun ako, no, at meron talagang binigay na layunin ng Panginoon sa akin. At isa na yun ay maunawaan ang panahon ng pagtatrabaho, no, at saan nakapwesto ang Panginoon dun sa mga trabaho natin. Ngayon, kapag mas lalo natin nakikita yung ating limitasyon as we work, mawawala o hindi natin gaano makita ang Panginoon. But if we place God in front while we work, no, merong malaking binibigay ang Panginoon sa atin, no, upang mas lalo tayong makapagpatuloy. Kasi number one, kapag tayo ay nakatingin sa ating limitasyon at sa ating trabaho, hopelessness creeps in. Yung kawalan ng pag-asa unti-unting nakikita, nararanasan. No? Nung tawag dito, nakakatawa man isipin kasi wala naman talaga ng sufficient experience. Pero nung panahon na yun, parang hindi ko ma-justify na ako ay nakaranas talaga ng pagtatrabaho ng mahaba-haba.
Pero sa loob ng maliit na panahon na iyon, merong ang tindi ng pinaunawa sa akin. Kaya nga saludo ako dun sa mga nagpapatuloy na magtrabaho para sa kanilang pamilya, no? Para masunod ang kalooban ng Panginoon. I salute you, no? Talagang matindi ang nararanasan ninyong kapangyarihan ng Panginoon. Pero nung pangalawang araw na umuulan at basang-basa na ako, minsan ko naisip ko bigla, teka lang, suko na lang ako. Parang ayoko na ipagpatuloy ito. Nahihirapan ako dito. Ang layo-layo ng lugar. Tapos, halos wala naman na akong sasahurin dahil sa pamasahe. Narang ako nawawalan ng pag-asa. No? At naisip ko, what nga ba? Ganito pala talaga kahirap ito. Yung ganitong klaseng pagtatrabaho. At pwede ko masabi na sobrang dali pa ng aking case. Yes, sobrang dali pa yan. Kung tutusin doon sa ibang mga nagtatrabaho. Pero, hear me out, mga kapatid. When hopelessness kicks in, o kaya pag dumasok na, no, yung kawalan ng pag-asa, ang Panginoon, kapag siya ang nasa sentro natin, kapag siya ang nasa harapan natin, kapag tayo nagtatrabaho, God will give us hope. May mga points sa ating pagtatrabaho na parang sobrang dami na nang gagawin, nape-pressure na ako, yung challenge, yung pagsubok sa aking pagtatrabaho ay parang hindi ko nakakayanin, parang hindi na ako makapagtagumpay dito, baka mamaya ay mawalan na ako ng trabaho dahil sa sobrang tindi, hindi ko magawa yung aking task. No, nagkakaroon tayo ng kawalan ng pag-asa. Pero tandaan natin, Romans 15 verse 13. God still has a place, no, habang tayo ay nagtatrabaho. No? Sabi sa Romans 15 verse 13, basahin ko po sa English. No? Sabi dito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. No? Habang tayo nagtatrabaho, habang tayo ay pressure mga kapatid, normal yan. Nararanasan po natin yan. Lalo na kapag ikaw lang yung Kristiyano sa loob ng trabaho mo. Napakahirap, no? At minsan parang ang nakaiba ng atmosphere, pero mga kapatid, dahil nasa sa atin ang banal na espiritu, there is still hope. No? Makakaranas ka pa rin ng pag-asa. At sabi nga dito, if you have the Holy Spirit at ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, may the God of hope, ang Diyos ng pag-asa, ang magbigay sa atin ng pag-asa. Hallelujah. Kapag kayo ay nasosobra na-overwhelm na sa mga pangyayari, the God of hope, merong kinakausap ang Panginoon at may kakausapin din ng Panginoon sa mga susunod pa habang nakikinig sila dito. May this message talagang matanggap niyo po, mga kapatid. The God of hope will fill, pupunuin, hindi kukulangin, mga kapatid. Pupunuin ng Panginoon yung inyong puso ng pag-asa at kagalakan. Ngayon, maganda nga kasi dito sa verse na ito, pinagsama yung pag-asa at yung kagalakan. Bakit? Kasi habang nagtatrabaho ka, minsan sinasabi lang natin, may pag-asa naman ako sa Panginoon. Pero bakit ang lungkot-lungkot ko? Kaya hindi makita sa iyong pagmumukha na may pag-asa ka talaga. No? Minsan ganun yung sinasabi lang natin, umaasa naman ako sa Panginoon pero parang hindi makita sa iyo. No? Ngayon, kasi the joy that God gives, no? Yung kagalakan na binibigay ng Panginoon ay nakikita talaga, no? Yun yung isa sa mga nagpo-produce ng glorious na countenance sa iyong face the joy of the Lord, no? At sa verse na ito, pinagtambal talaga yon. Hindi ka lang bibigyan ng Panginoon ng pag-asa, bibigyan ka pa ng kagalakan, no? At yung kagalakan na binibigay ng Panginoon ay parang natanggap mo na yung inaasahan mo. Ganon ka tindi. So you may feel hopeless, no? Pwede kang makaranas ng sobrang kawalan ng pag-asa dahil sa napakatinding pressure na nararanasan mo sa iyo pagtatrabaho, no? Pero mga kapatid, as long as you have the Holy Spirit, God in your heart, no? God will fill you with hope. Ang problema lang kasi, mga kapatid, kasi inaalis natin, parang iniisip natin na doon ko lang naunawaan na po nga, no? Parang sa aking pagtatrabaho, parang nakakalimutan ko ang Panginoon. Parang bang walang kakayanan ng Panginoon sa aking pagtatrabaho. Di ko pa mapatotoo ngayon pero sa mga susunod may papatotoo ko rin to. Yung mga pangyayari doon sa aking pagtatrabaho. Pero
may points talaga na ganun eh. Parang feeling natin na hindi ata kayang ayusin ng Panginoon itong sa loob ng aking trabaho. Pero no. We can still find God in our work. At sa makikita natin siya dun sa panahon na tayo ay, kahit dun sa mga panahon na tayo ay walang pag-asa. He can give you hope. Fill you, punuin ka ng pag-asa at ng kapayapaan. Hindi nga lang pag-asa at kapayapaan eh. Peace. Bibigyan ka pa na, hindi lang pag-asa at kagalakan eh, pati kapayapaan, peace. As you trust Him, yun lang ang kailangan na maunawa natin doon. We need to trust also God in our work. Pagtiwalaan natin siya. And it will overflow. Hope, joy, peace, it will overflow by the power of the Holy Spirit. That you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Sunod, malapit na pala tayo maubusan ng oras, pero sunod, paumanhin na kung tayo mag-overtime ulit, kung mag-overtime po tayo. May mga pagkakataon naman na sobrang sakit na ng katawan. Na, teka lang, pagod na ako ngayon, tas onting tulog lang yung mararanasan ko, paano pa ako makapagtrabaho bukas? Minsan ay naiisip din natin yung mga tagpo na yun. Hindi lang naman ako nagtatrabaho sa opisina, sa construction man yan, at pagod na ako sa aking trabaho, tapos meron pa akong tatrabahuhin sa aking tahanan. No? Lalo na sa mga may pamilya, lalo na sa mga marami pang asikasuhin pag uwi ng bahay. Minsan nga may mga pastor na inalaw ng Panginoon na magkatrabaho pa rin. No? At uuwi sa tahanan, may asikasuhin pa na trabaho pagdating sa ministeryo. May asikasuhin pang mga kaluluwa na nangangailangan ng kausap, ganyan, ganito. Napakaraming bagay. At to the point na parang na-exhaust ka na. No? Na nagbe-breakdown ka na kasi parang pagod na ako, hindi ko na kaya. Paano pa kaya yung kinabukasan, magtatrabaho na naman ako. No? Pero mga kapatid, when exhaustion and pain weigh us down, kapag yung sobrang kapaguran at sakit ay nagpapabigat sa atin, no? Mga kapatid, God provides strength. No? Nagkakaloob ang Panginoon ng kalakasan. No? Sabi sa Isaiah 40 verse 31. Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Lahat ng mga umaasa, ito kanina, na pag-usapan natin patungkol sa pag-asa sa Panginoon. Ngayon, sa lahat ng umaasa sa Panginoon, no? Those who hope, sa ibang sa ibang salin, those who wait upon the Lord, no? Those who hope in the Lord, makakatanggap tayo ng renewal ng ating strength. Hindi recycle, ha? Ito nga gusto kong puntuhin dito. Pag nagbibigay ang Panginoon, hindi recycle ng ating kalakasan, renewal, new strength, hindi na nagagamit yung kahapon mong natirang lakas. Hindi. He will renew your strength. No? Maybe ang natira diyan ay 20% na lang, no? Hindi niya nagagamitin yung 20% na iyan. Gagawin niya agad na bagong 100% lakas na nanggagaling sa kanya. Kaya parang pag nararamdaman natin, parang di ko na kayang tumuloy, sobrang pagod na yun, sobrang di ko na kaya. Yes, mga kapatid, there will come a time talagang hindi mo na talaga kakayanin sa iba't ibang mga kadahilanan. Pero meron kasing minsan ginagamit ng kaaway yung ating mga sakit, no? Yung mga sakit na nararamdaman, pagod sa trabaho para maisip natin na tayo ay kawawa o kaya wala na tayong pag-asa. There will come a time na talaga sobrang kapaguran. Hindi ko naman sinasabi po mga kapatid na kapag talagang hindi mo na kaya, no, ay parang meron ka ng clinic, kahit may sakit ka na, no, parang meron ka ng parang hindi ka na capable, no, wag magpatuloy ka pa din, malakasin ka. Meron talaga mga tagpo na mga kalagayan natin sa physical na hindi talaga tayo makakapagpatuloy magtrabaho. No, pero pag meron pa rin, pag nakaranas tayo ng pagod at sakit na, alam mo naman din na kaya ka pa rin tulungan ng Panginoon, you need to continue.
If you have hope in God, continue. Magpatuloy tayo. Amen. Kasi lahat ng mga umaasa sa Panginoon will renew their strength. Basahin ko na sa tumutuloy. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kaya kung naparamdaman mo nasa biyahe ka pa uwi, feeling mo na parang ayoko nang pumasok bukas kasi hirap na ako, hindi ko na kaya. Alalahanin natin to, lahat ng umaasa sa Panginoon ay binibigyan ng panibagong lakas. At ang lakas na iyon ay hindi galing sa kung saan pa man, hindi galing sa limitadong bagay. It comes from an everlasting, eternal God that gives everlasting strength. Finally, dito na lamang po ako magtatapos. Minsan, we see our own job, parang madalas kasi usapin yan ngayon eh. No? Umalis ka na dyan kung wala kang future dyan. Huwag ka lang mamasukan, ganito. No? At kasi wala kang makukuwang kinabukasan dyan. Yan lang yung sweldo mo. No? Ano pang mapapansin mo dyan? Ano pang ang magiging kinabukasan? Paano yung pamilya mo? Paano yung kinabukasan nyo? Makapagpatayo ka pa ba ng bahay? Makapagpatuloy ka pa ba? Paano pag tumanda ka na? No? Minsan may ganun tayong kaisipan eh, yung as we look at what we have or what our job is, parang bang wala na tayong kinabukasan. Ito na lang ba ako? Buong panahon na ba ng aking ito na lang ba ako? Ganito. We face uncertainty about our future kapag nakatingin tayo dun sa ating trabaho and we tend to think na, teka lang, parang wala ang ata akong parang sa ganitong kaliit na sahod, ganitong kasimpleng trabaho. No, parang baka wala akong mapagtantong mabuting kinabukasan dito. Pero mga kapatid, normal lang po yan. Now, we tend to look at our jobs feeling natin parang wala naman ata akong kinabukasan dito. Yes, it's normal to worry about the future. No, dahil lalo na kapag maliit yung sahod. No? At minsan inisip natin, teka lang, nasa tamang landas ba talaga ako? Ito ba talaga yung para ma-achieve ko yung financial stability? Ito ba talaga yung kailangan kong, ito lang talaga yung aking trabaho, ganito. Pero mga kapatid, whenever we face uncertainty in our future, parang nawawalan ka ng kasiguruduhan, no? Sa pagtatrabaho mo o kaya kasiguruduhan sa kinabukasan dahil sa iyong current job. Tandaan niyo ito. At alam niya yung versikulo na ito. Jeremiah 29:11. Anong sabi doon? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ano kung nandito lang ako ngayon? Kung ang pagtitiwala at pag-asa naman natin ay sa Panginoon, we know that there is a future. Meron kang kinabukasan sa Panginoon. Mga kapatid, I'm just speaking of mga temporaring bagay pa lang yan. Pero yung pinangako kasi sa atin ng Panginoon ay pangwalang hanggan. Hindi lang para dito sa lupa na ito, kundi pang walang hanggan. Ano kung manatili lang ako sa aking trabaho dito? Hindi man ako magkaroon ng malaking tahanan katulad ng ibang nagtatrabaho. Hindi man ako magkaroon ng financial stability. Alam ko kung kanino ako umasa. Alam ko kung kanino ako nagtiwala. Yun ang aking Diyos na magbibigay sa akin ng mabuting kinabukasan. Hallelujah. Ano kung hindi ako maging katulad nila? Ano kung wala naman ako naipon dahil hindi naman malaki ang aking sahod? Alam ko kung kanino ako umasa. Hallelujah. Alam ko kung kanino ako nagtiwala. At yun ang ating Diyos na pangwalang hanggan. Hindi lang sa mundong ito tayo hindi lang sa mundong ito ang plano ng Panginoon para sa atin. Ito'y pangwalang hanggan. Kaya mga kapatid, whenever you face uncertainty, tandaan niyo yung bagay na ito. The Lord has hope. God will give you hope and a future. Hindi man katulad na napapanood nating mga vlogger sa Facebook, sa YouTube, na umaasenso kahit gumagawa ng ibang mga hindi natin maunawan paano sila kumita sa ganung lugar, sa ganung pagkakataon. Pero mga kapatid, hangga't kilala natin kung kanino tayo umasa, kung kanino tayo nagtiwala,
He will give you hope in the future. Hallelujah. Nawa ang mensaheng ito ay umabot dun sa mga nangangailangan ng mensaheng ito. And may the Lord speak with you with these 3 verses. Kaya mga kapatid, hallelujah. You can find God in your work. May kita pa rin natin ang Panginoon sa ating pagtatrabaho. Huwag natin isipin na wala namang magagawa ang Panginoon sa loob ng ating trabaho. No, as you work, you will see and you will experience God. Habang ikaw ay nagtatrabaho, mararanasan, maaasahan ang Panginoon. Hindi lang sa loob ng church, hindi lang sa bahay. Kahit ikaw ay nagtatrabaho, you will experience and you can experience God. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Awitin ko na lang ng huli itong awit. Marahil malabo yung -1 ko, pero awitin ko na lang isa, tas tayo ay manalangin. Maganda kasi yung binanggit dito. Tunay ang pangako ng Diyos. Sabi dun sa chorus na hindi ka iiwan, hindi pababayaan man. Nung ikaw ay umalis sa iyong tahanan, hindi ka iniwan ng Panginoon. Nung ikaw ay nagbabiyahe papunta sa iyong trabaho, hindi ka iniwan ng Panginoon, na nanatili siyang nasa iyo. Kaya kahit ikaw ay nasa pagtatrabaho, kasama mo pa rin ang Panginoon. Huwag mo isipin na hindi mo siya kasama, wala siyang magagawa na yung pagkilos ng Panginoon sa tahanan ko lang, sa church lang, hindi. Kahit saan ka naroon, kahit saan ka nagtatrabaho, kasama mo ang Panginoon, meron pa rin siyang magagawa. Sabi pa dito, tunay ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na pinili at minamahal. Meron pa isang verse na sikat, Romans 8:28. I can do. All things work together for him, for those who love him. All things work together for good to those who love him. Sa lahat ng mga umiibig, mga minamahal ng Panginoon, mga piniling anak ng Diyos, mga kapatid, tunay ang pangako ng Panginoon. He will weave your life. Nakasulat na yan kung ano yung mangyayari. Ang dapat lang natin gawin ay pagkatiwalaan ang Panginoon. Sabi pa dito, tunay na mararanasan, laging maaasahan ang Diyos. Kahit saan ka naroon, nasa trabaho man o wala, mararanasan at maaasahan ang Panginoon. Awitin ko na lang po ito ng isa, tas tayo ay manalangin. Hallelujah. Apo. Ito po ay compose nung isang isang kapatid natin sa Taiwan. Umuwi na po siya dito sa Pilipinas dahil siya ay biniyayaan ng Panginoon. Siya at ang kanyang asawa ay biniyayaan ng Panginoon ng isang supling. At salamat sa Panginoon kahit siya ay narito sa Pilipinas. Ito yung isa pang pasensya na kayo kung napahaba ako ng onte. Ito isa sa mga iniisip din ng mga OFW yung Kristiyano sa Taiwan, na paano na pag-uwi ng Pilipinas. Baka hindi ko na magawa yung aking ginagawa ditong ministeryo sa Taiwan. Mga kapatid, ang Diyos sa Taiwan, sa mga nakikinig sa Taiwan dyan, ngayon o kaya sa mga susunod pang pagkakataon, sa mga nasa Taiwan dyan, mga kapatid, ang Diyos na nasa Taiwan, nakasama nyo dyan, makakasama nyo pa rin hanggang dito sa Pilipinas. Walang magbabago. Kasama nyo pa rin siya. So, kaya pa rin dalhin ng Panginoon ng inyong pagministeryo dito sa Pilipinas. Baka nga, hindi lang yung level ng iyong ministeryo dyan sa Taiwan o sa ibang bansa na naririyan po, mga nanonood sa ibang bansa, sa Egypt, sa Middle East, sa Europe. Baka nga lang, hindi lang yung level ng pagministeryo mo yung maibigay ng Panginoon dito sa Pilipinas. Baka higit pa yung maibigay ng Panginoon. Hallelujah. Kaya niyo po na awitin ko na lang po ito ng panghuli, tas manalangin po tayo. Mga nakaraan
ay di makalimutan, mapait na pinagdaanan, tila'y walang hanggan. Pinahirapan at sinubok ng mga pagsubok, binigyan ng sakit at luhang di nauubos. Ngunit nang makilala ang Diyos, nabago ang lahat. Pag-asa'y nakamtan, kagalakay naramdaman, dahil tunay ang pangako ng Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man. Tunay ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak na pinili at minamahal, tunay na mararanasan magpakailanman. Tunay ang pangako ng Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man. Tunay ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak na pinili at minamahal, tunay na mararanasan laging maaasahan ang Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Kahit nasaan kami, Panginoon, ano man ang aming gawin, O Diyos, para sa iba na hindi nagtatrabaho at nagmi-mission ngayon, Panginoon, meron man kayong pinagagawa sa amin. Salamat sa paalala na meron kaming maasahan at laging mararanasan, O Diyos. At kayo yun, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, tinataas ko po sa inyo lahat ng nakikinig sa oras na ito, O Diyos. Sila man ay nasa pagmimisyon, sila man ay nakadestino ngayon sa kanilang mga kanya-kanyang destino, sa lahat ng nagtatrabaho, sa lahat ng kumikilos, Panginoon, ayon sa kanilang panawagan, na nakaranas ngayon ng kapaguran, nakaranas ngayon ng kawalan ng pag-asa, nakaranas ngayon ng parang hindi sigurado sa kinabukasan. I pray, O God, sa oras na ito, punin niyo ang puso nila ng pag-asa. Punin niyo yung puso nila ng kagalakan. Punin niyo ang puso nila, Panginoon, ng kapayapaan. Assure them, O God, of their future. Sa totoo, Panginoon, maranasan namin ano man ang aming gawin, saan man kami pumaroon, O Diyos. Nasa ministeryo man, nasa destino man, nasa pagtatrabaho man, lagi namin kayong maranasan at lagi namin kayong asahan, O Diyos. Sa kabila ng iyon, Panginoon, hindi kami mabigo dahil kayo'y Diyos na hindi bumibigo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo. May this message speak to the hearts of everyone who will listen to this word. Ngayon, Panginoon, at sa mga susunod pang tagpo ng araw na ito. May this word, O God, speak to their hearts. Dahil ito inyong salita, Panginoon. Ito hindi ko sariling salita. Ito'y salita ninyo at pangusap ninyo, O Diyos. Maraming salamat po sa inyo.
Nawa, Panginoon, ay magpatuloy kami na umaasa sa inyo. Magpatuloy kami ng may kagalakan, O Diyos. Magpatuloy kami ng may kapayapaan. Magpatuloy kami ng sigurado, Panginoon, sa pananampalataya namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Pinagpapala ko po ang bawat isang na naririto, Panginoon. May you bless them abundantly, Panginoon, and greatly according to what they need, O God. It may be material, Panginoon. Ito man may patungkol sa kagalingan, kalakasan, O Diyos. Kagalingan sa mga may sakit, O Diyos. Kalakasan sa mga napapagod. Pag-asa para sa mga nanlulupaypay, Panginoon. May they receive blessings according to what they need, O God. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, nasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyo. Nawa ang banal na Espiritu ay mausap po sa ating lahat sa araw na ito sa pamamagitan ng ating mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Kaya God bless po sa inyo na naririyan sa ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Share lang natin silang i-share. Kung meron kayong kakilala na nawawalan na ng pag-asa dahil sa kanilang mga kinaharap ngayon o kaya sa pagtatrabaho, sa iba pa mga bagay. Kahit sila ay unbeliever, mga kapatid, baka ito na yung pagkakataon para makatagpo sila ng kalakasan at makatagpo sila ng kaligtasan sa Panginoon. Malaman din nila na kapag tayo ay nasa Panginoon, laging may pag-asa. Kaya God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.